Psalms 5:12. Ito po ang ating pinaka-main text, do marami pong talata ang atin pong babasahin mamaya. Pero ito po yung ating pangunahing talata. Okay, mga awits, Kapitulo 5. Sabi ni Ma'am Jem, pag nagtatagalog ako, alam pa kaya ng mga kabataan yung pinagsasabi mo dyan? Dahil minsan may 5, may 2, may 3, may 4, 17, 18. Ngayon sa generation ito, hindi na nila alam kaya yon. Yung ganung bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gs. Dahil ito sa panahong ito, hindi na kayo tinuturuan ng Espanyol Nung panahon nila Brother Joaquin, yan, tinuturo yung Espanyol. Ayun. So, mga awit 5, Kapitulo 5, talatang 12. Sa New King James Version, ganito ang pagkasulat, "For you, O Lord, will bless the righteous. With favor, you will surround him as with a shield." Sa New American Standard Bible, ang pagkasulat naman ay ganito, "For you bless the righteous person, Lord. You surround him with favor as with a shield." Now sa Tagalog, "Sapagkat iyong pagpapalain ang matuwid, O Panginoon. Lilibirin o papaligiran, papalibutan o napapaligiran." Yan ang ibig sabihin ng lilibirin. Lilibirin mo siya ng paglingap. Ibig sabihin ng paglingap, kagandahang loob, kabutihang loob, pabor. Sabihin natin lahat, pabor. Pagpapala na gaya ng isang kalasag. Manalangin po tayo, dakilang Diyos, salamat sa mga salita mo na muling nabasa ngayong umaga. Salamat sa patuloy mong pagkilos sa aming gawain. Mula pa sa pasimula ng gawain mo ngayong umaga, tunay nga, O Diyos, na gumagawa ka na at kumikilos sa buhay ng iyong mga anak. Salamat muli sa bawat isa na nakarating sa gawain mo ngayong umaga. Panginoon, salamat sa patuloy na buhay. Salamat sa patuloy na kalakasan na patuloy mong idinaragdag sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi lamang sa mga kapatid po namin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo, kundi maging sa bawat isa sa amin dahil patuloy naming pinapasalamatan ang buhay na patuloy mong idinaragdag sa buhay ng bawat isa sa araw-araw. Tunay nga na ito'y dapat naming ipagdiwang, pagpasalamat lagi na ang hininga, ang buhay, ang kalakasan at kalusugan na nagmumula sa iyo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko, Diyos, ang patuloy mong pagkilos ng may buong kalayaan at kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Patuloy mong hipuin ang bawat puso, patuloy mong katagpuin ang bawat pangangailangan. Ikaw nawang siyang may taas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. And all God's people say, in Jesus' name. Ang mensaheng aking dadalhin sa inyo ngayong umaga mula dito sa talatang ating nabasa ay may simpleng pamagat na nagsasabing living in the favor of God. Sabihin natin lahat, living in the favor of God. Pamumuhay sa pabor ng Diyos o nabubuhay sa pabor ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa atin, tayo po ay makakaupo na. Now, alam niyo po ba na ang ating Panginoon, nung siya'y pumarito sa mundo, ang isang layunin niya, sa kapahayagan niya sa laman, ay hindi lamang para sa ating kaligtasan. Kako hindi lamang para sa ating kaligtasan. Given na po yan, nung pumarito si Jesus sa kapahayagan bilang tao, ay para tayo po ay iahon. Sabi nga ni Pedro sa kanyang panulat ay tayo po ay we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Anong sabi doon na sumunod? That you should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. So ang layunin ng Diyos ay para tayo iahon, iangat sa ganung buhay na
walang liwanag, walang masasabi po nating direksyon, buhay na mistulang kung hindi po ang Panginoon ang gumawa ng paraan, alam na natin kung saan tayo patutungo. Kaya nga sabi ng proverbio, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Ang nasa unahan natin, kung hindi na parito ang Panginoon, para tayo iahon sa lusak ng kasalanan at dinala niya tayo sa kanyang kagilagilalas na liwanag, ay alam na natin yun. Kapahamakang walang hanggan. Ang lahat ay magsabing, Amen. Impyernong walang hanggan. Pero salamat sa Diyos. Sabihin natin lahat, salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon dahil ang Panginoon ay nagplano. Siya po, mga kapatid, ay nag-isip para tayo po ay magkaroon ng ganong buhay. Praise God na ito na nga ang ating ipinapamuhay sa kasalukuyan. Kaya nga nung naparito ang Panginoon, ang sabi nga niya minsan, doon sa John 10:10, paborito nating talata yan. Sa King James Version, ang pagkasulat ay ganito, the thief cometh not but what? For to steal, to kill, and to destroy. And then hindi huminto doon ang Panginoon dahil ang sabi niya, but I come that you might have life so that you might have it more abundantly. Now, sa isang version, which is the New Living Translation, ganito pong pagkasulat ng John 10:10. The thief's purpose is to steal and kill and destroy. At ang sabi rito, my purpose, sabi ng Panginoon, is to give them a rich and satisfying life. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Oh, hallelujah! So isa pang version na mas nagbibigay ng higit na liwanag sa atin ay ang Amplified Version sa talatang ito. Dahil ang sabi ng Bible, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. Ang magnanakaw, ang tanging layunin niya, sabi ng Panginoon dito, ay para magnakaw, pumatay at magwasak. But ang sabi ng Panginoon from this version ng Bible ay ganito, I came that they may have and enjoy life. Woo! Ang sabi niya, I came, ako'y naparito, that they may have upang sila'y magkaroon at hindi lang magkaroon and enjoy life and have it in abundance. Oh, hallelujah! At open and close parenthesis, ang ibig sabihin ng abundance, sabi nga rito, just another emphasis sa ito, to the full till it overflows. Hindi lang ang buhay na maging sapat-sapat, hindi lang buhay na okay na, hindi lang buhay, mga kapatid, na ayos na, pero ito yung buhay na nag-uumapaw, hallelujah, nag-uumapaw sa sa biyaya, sa pabor, hallelujah, at pagpapala ng Diyos. I would like to encourage somebody in the house na ikaw bilang anak ng Diyos ay hindi lang iniligtas, mga kapatid, hindi lang binago mula sa lusak ng kasalanan, kundi ang layunin ng Diyos ay ikaw ay magkaroon ng buhay at hindi lang magkaroon ng ordinaryong buhay, kundi buhay na dapat mong i-enjoy, which is living in God's favor. Shout yes! Kaya sa Tagalog ang sabi riyan, hindi pumaparitong magnanakaw. Meron bang magnanakaw na magpapamerienda sa'yo? Meron. Pamimeriendahin ka muna. Dahil mamaya, nakatulog ka na. Nilagyan niya pala ng pampatulog. Dahil mas malaki yung kukunin niya sa'yo. Kaya na-scam ka. O parang kadugtong niya na. Di ba? Sino yung mga na-scam dito? Ninakawan kayo pag na-scam kayo. Totoo yan. Nilinlang ka eh. Pastor, yan ba minsan mo? Hindi, dinaanan ko lang. Dahil lang sabi rito, hindi pumaparitong magnanakaw. Kundi upang magnakaw, pumatay, at pumuksa.
Pero sabi ni Kristo, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Alam niyo ba mga kapatid, in this verse, Jesus reveals what Satan wants to do to us, which is to what? To steal, to kill, and to destroy us. For your information, kapatid, Satan wants nothing but evil for you. Tandaan mo yan. He wants nothing good for you, but evil. Wala siyang iniisip na maganda para sa iyo. Ang iniisip niya, kung pinagpaplanuhan ka ng kaaway, hindi para sa kabutihan mo, pero para sa kamatayan mo, para sa kawalan mo, at para sa pagkawasak mo. Kaya kung may mga tao nagpaplano para sa kamatayan mo, pinagpaplanuhan ka, hindi gawain ng Diyos yan. Gawain ng kaaway yan. Pag may mga tao pinagpaplanuhan ka para pagnakawan ka, hindi yan plano ng Diyos. Sa kaaway yan. Pag may mga tao na ang pangarap nila'y mawasak ka, yung mga taong yan, kampo ng kadiliman. Dahil yan ang spirito ng kaaway. Ang lahat ay magsabing amen. Pero ito, hallelujah, pag ikaw ay nasa Panginoon, pag ikaw ay nakakilala sa Diyos, tandaan mo, Jesus wants nothing but the best for you. Hallelujah. Kung ang kaaway, ang kanyang plano, ang kanyang pangarap, kung ikaw man ay pinagpaplanuhan niya, hindi yan para sa kabutihan mo, pero sa kamatayan, pagkasira at pagkawasak mo. Pero ito ang magandang balita, ang ating Panginoon na nagpaplano sa iyo at may magandang layunin kung bakit ka naparito at hindi disgrasya na nakakilala ka sa Panginoon, hindi disgrasya na narito ka ngayong umaga dahil ang plano ng Diyos, hallelujah, ay bigyan ka, yes, ng isang buhay na punong-puno ng kanyang pabor at pagpapala. Come on, palakpak sa ating Panginoon. Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. So, dito ang sabi ng Panginoon, I come that you might have an abundant life. For your information, an abundant life is living in the favor of God. Ang abundansyang buhay na tinutukoy ng Panginoon ay ito, yung ikaw ay nabubuhay sa kanyang pabor. Sabihin natin lahat, sa kanyang pabor. Na para magkaroon ka ng ganitong buhay, siyempre dapat meron ka munang initially personal na relasyon sa Panginoon. Relationship ang pinag-uusapan. Speaking of pabor, alam niyo ba na ang pabor ay dumarating dahil related ka? Doon sa may kakayanan na magbigay ng pabor? Doon naririnig natin yan. Pag nakaupo na sila, walang kamakamag-anak. Walang kapakapatid. Walang mga mamagulang. Wala yan. Hindi yan pinag-usapan. Ganon? Yun lang ang plataforma niya, pero bukas makalawa. Pag nakaupo na siya, pwede na siyang magbigay ng pabor dahil etong magandang balita hindi ka pwedeng magbigay ng pabor kung wala kang kaya na magbigay. So ang tanging nakakapagbigay ng pabor ay yung nasa posisyon, yung may kapangyarihan, at may kaya. Hindi yung kaya-bangan. Ang lahat ay magsabing amen. So, kahit ano pang sabihin nila na mistulang, wow, too good to be true. Sabi nga natin, ang gandang pakinggan, walang kamag-anak. Pero mga kapatid, may pabor. Kaya may kasabihan, nasabi ko nung nakaraan Kasabihan nga natin, di ba? Pag malapit ka sa kusina, ikaw ang madalas na naulingan. Pero ibig sabihin, kakambal kaya yan. Kaya pag hindi, yung nagbibigay ng pabor sa'yo, kung hindi siya mag-ingat, at yung ibinibigay niyang pabor ay may sabit, delikado ka, sabit ka rin.
Pero kung walang sabit, at least, nakakatiyak ka. Ang lahat ay magsabing amen. So ito, mga kapatid, nagsisimula yan. Yung pabor na pinag-uusapan natin ngayon, nagsisimula sa relasyon. At sa unawang ito, sa linya ng ating mensahe ngayong umaga, living in the favor of God, it begins the moment we come to Christ and receive Him as Savior and Lord, and will go on throughout all eternity. So ang initial na pundasyon ng buhay na nasa ilalim ng pabor ng Diyos ay yung personal na relasyon mo sa Panginoon. Sinong gustong mamuhay na nasa ilalim ng pabor ng Diyos, taas ang kamay? Oh yes! Hallelujah! Alam niyo, maunawaan niyo mamaya kung bakit napakahalaga na tayo'y dapat mamuhay sa ilalim ng pabor ng Diyos. At kung may relasyon ka na sa Panginoon, ito'y mahalagang mensahe na maunawaan mo na ang lahat na nangyayari sa buhay mo, magmula nung nagkaroon ka ng personal na relasyon ng Panginoon, ang lahat ng ito'y dumadaloy dahil sa pabor ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And speaking of living in the favor of God, it doesn't mean wealth. It doesn't mean safety or status. Ano naman sinasabi niyo, siguro mamumudmud si pastor ng pera ngayon. Mamumudmud ang Diyos ng dolyar. Mamumudmud ang Panginoon ng milyon-milyon. Mga kapatid, yes, how we wish. Sabi nga natin, wish ko lang. But living in the favor of God doesn't mean living a wealthy life. Hello? Or it doesn't mean wealth, safety, or status. In terms of economic, academic, and social status, most Christians actually do not come from those privileges. Do not have those privileges, if you will. Do not come from the privileged classes, sabi nga eh. Ang dami kayang Kristiyano. Gusto mo makita yung mga Kristiyanong totoo, taas ang kamay? Di ba nasabi ko nung linggo, i-rewind ko sandali. Ang akala kasi nilang Calvary Tabernacle ay binubuo ng mga miyembro ng mga millionaires. Nandito yung mga millionaires. Ito yung millionaires club. Di ba may mga club dyan? Huwag lang yung mga nightclub, ha? Di ba ginagamit nila millionaires club? Di ba? Alam mo yun. Sila yung mga elite. Nangakala nila, dahil, alam nyo, hindi natin may tatago kaya yung ginagawa ng Diyos sa simbahang ito. Pinag-uusapan tayo. Alam nyo ba yun? Pinag-uusapan ang gawain. Kahit siya pupunta. Lalo na, naka-live na tayo eh. Hindi na may tago kaya. Kaya ang buong bibig nila, wow, mayaman ang Calvary Tabernacle. Milyonaryo mga miyembro doon. O bakit ayaw nyo? Anong gusto nyong maging bukang bibig na, wow, grabe yung mga miyembro sa Calvary Tabernacle. Agpalpalama. Mga pobre. Mga nagpapalimos. Gusto niyo ba yung ganun? Hindi ba? Di ba ang maganda pakinggan yun? Kahit minsan hindi totoo. Maaring milyonaryo yung iba sa utang. Huwag na kayong magsalita dyan. Hello? Maaring iba, milyonaryo sa problema. Milyonaryo dahil sa dami ng sakit. Milyonaryo dahil sa dami ng bills. Pero itong totoo dun eh. Pag sinasabi po sa atin yan, isa lang ang unawa natin eh. Sabi ko, subukan yung mag-survey. Makyat kayo minsan. Evaluate yung membership namin doon. Hindi naman ganun sa akala nyo.
Ito lang ang mga tao, simpleng mga tao na nabubuhay sa pabor ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo. Hindi naman mukhang milyonaryo. Hindi naman mukhang bilyonarya. Maliban na lang kung lumalabas ay maraming bill. Bill dito, bill doon. Kaya pag lumakad, bilyonaryo yan. Dami pa lang. Alam nyo na yon. Huwag nyo na ipagsigawan, baka may matisod pa. Dahil minsan kahit na hindi naman natin intention na mangtisod, yung iba natitisod kaya. Pag napapansin. Nandiyan ba kayo? Kaya pag napapansin kayo rito, huwag kayong masasaktan. Dahil yung mga kausap ko, hindi naman mga tisurin. Aywan ko lang. So alam niyo mga kapatid, yes! Sabi natin lahat, yes! Maaari hindi tayo sagana sa lahat, economically, academically, social status ng buhay natin. Hindi tayo kasama doon sa mga club na yan, na millionaires club, billionaires club, trillionaires club, but we belong to the club that lives in the favor of God. Sige, palakpak sa Panginoon. So, living in the favor of God doesn't consist of an abundance of material things. Hindi yan ang pinupromote ng pamumuhay sa ilalim ng pabor ng Diyos. Do hindi natin tinatanggal sa equation na pag ikaw ay nabuhay sa pabor ng Diyos, pwede kang pagpalain materially. At yung material na pagpapalang yan ay magdudulot ng yaman sa buhay mo. Di ba narinig nyo na minsan sa akin yan? Hindi natin tinatanggal yan Dahil sa totoo lang, ang dami kaya sa atin dito, nagsimulang wala. Pero ngayon, hindi nyo na alam kung saan nyo ipaglalagay ang mga pagpapala na dumarating sa buhay ninyo. Balikan mong kahapon mo. Nagsimula tayong lahat sa wala. Kaya nung nagsimula tayo sa wala, nagwawala nga tayo dun Pero tignan mo naman ngayon, kahit hindi ka nagsasalita, ganun ka naman talaga. Pero nabubuhay ka na sa pabor ng Diyos. So having a right relationship with God as your Lord and Savior, ito ang simula, mga kapatid. Ito ang beginning. Ito ang foundation ng buhay na nasa ilalim ng pabor ng Diyos. Kaya nga dito ang sabi ng Panginoon, Jesus promised us a life, amen, far better than we could ever imagine, not even seen in your wildest dreams. Hindi mo nga halos naisip yan noon. Hindi mo nga nakita yung buhay na yan sa panaginip mo. Hindi mo nabasa ka ako ngayon sa bolang kristal ni Ate Auring. Hallelujah. Amen. Pero tignan mo ngayon, hallelujah, di ba ang Diyos ay mabuti? Di ba ang Diyos ay totoo sa kanyang mga salita? Tinangka ng kaaway na pag nakawan ka, pero yung mga bagay na nawala sa'yo, ibinalik ng Diyos, mga kapatid, ura-urada. Tinangka ng kaaway, mga kapatid, amen, napatayin ka, pero hindi nagtagumpay ang kaaway, tinaningan ka na, pero salamat sa buhay na patuloy na ibinibigay ng Diyos. Tinangka ng kaaway, nawasakin ka, pero mga kapatid, nagtagumpay ba ang kaaway? Maaring sa simula, lulugo-lugo ka, bagsak ang balikat mo, dahil misto lang ang kaaway ay nagtagumpay na upang wasakin ang buhay mo, wasakin ang pamilya mo, wasakin ang trabaho mo, wasakin ang negosyo mo, wasakin ang anak mo. Pero salamat sa Diyos na parito ang Panginoon, amen, upang magbigay ng buhay, pamumuhay na nasa ilalim ng kanyang pabor.
Palakpakan mo ang ating Panginoon. Oh, hallelujah! Kaya nga sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Hallelujah! Sa Tagalog ang sabi doon ni Pablo, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakita ng mga mata o naririnig ng mga tenga o hindi pa sumasagi sa isipan ng tao ang inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Come on, receive that! Tanggapin nyo yan sa inyong puso. Subukan mo na bang nagulat? Gulat ka. Dahil akala mo nasa loob ka ng bahay nyo. Pala nasa simbahan ka. Alam mo yung ibig sabihin, di ba? Ha? Di ba sa Facebook, sa social media, ginagamit minsan yung hashtag, gulatin mo si pastor. Ha? Ginawa niyo na ba yan sa inyong pastor? Hindi. Kayong ginugulat ko eh. Ha? Alam niyo ba na ang Diyos, kadalasan tayo ginugulat? At kung hindi mo pa nasubukang gulatin ng Diyos, humanda ka. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Ha? Magbantay ka. Gugulatin ka ni Lord. Hallelujah! Bukas makalawa. Saan ka gugulatin? Gugulatin ka na hindi maikli ang kanyang kamay. Gugulatin ka na hindi bulag ang kanyang mga mata. Gugulatin ka na hindi bingi ang kanyang mga pandinig. Gugulatin ka, amen, sa mga pabor, pagpapala na darating sa buhay mo. Hindi pa ito nakita ng mga mata sa paligid. Hindi pa ito narinig ng mga kapitbahay mo. Hindi pa ito dumaan sa isipan ng mga kamag-anak mo. Halos binura ka sa equation. Halos sinanggal ka sa kanilang bukabularyo. Pero bukas makalawa, pag-uusapan ka. Bukas makalawa, magugulat sila. Bakit ang Diyos na pinaglilingkuran natin hanggang ngayon ay nagbibigay ng pabor? Oh yes! Sabihin natin lahat, yes! Living in the favor of God is a life possessed with love, possessed with joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, compassion, purity, humility, modesty, faith, character, wisdom, enthusiasm, dignity, optimism, confidence, honesty, and a relationship with God. Woo! In other words, living in the favor of God is the kind of life full. Sabihin natin lahat, full. Full of all the things money cannot buy. Akala ng mundo, ang susi ng lahat ay pera. Sabi ng iba, pera-pera lang naman yan eh. Ibahin nyo. Ha? Ibahin nyo ang Panginoon. Baguhin mo ang bukabularyo mo. Ibahin mo ang simbahan. Huwag mong sabihin na pera-pera lang ito. Narinig nyo ako? Ha? Kasi minsan ginagaya natin, kinaka-copy-paste natin yung bokabularyo ng mundo eh. Dinadala natin sa loob ng simbahan. At sinasabi natin, pera-pera lang yan. Ha, ganon? Dalhin mo ang pera mo. At tignan mo, kung saan ka dadalhin ang pera mo na walang pabor ng Diyos. Naunawa niyo ako?
Kaibahin nyo ang lingwahe nyo. Baguhin natin ang ating spirito. Ayusin natin ang ating mga pag-iisip. Kaya pala. Sabihin natin lahat, kaya pala. Pag tinanong ka, kumusang buhay? Ganito pa rin. Naghihirap. Ganito pa rin. Walang-wala. Di ba yan ang bokabularyo ng mundo? Dahil ang akala nila, ang lahat ay pwedeng bilhin ng pera. Nang buhay ay hanggang doon lang umiikot sa material at pinansyal na bagay. Actually, yung buhay na nasa ilalim ng pabor ng Diyos, sekundaryo lang kaya yung material. Sekundaryo lang yung pinansyal. Narinig nyo? Sekundaryo lang yan. Mahalaga, hindi natin tinatanggal, pero secondary lang. Kaya nga pag ikaw ay nabuhay at namumuhay sa ilalim ng pabor ng Diyos, ang pinaka-goal mo hindi yung material kundi yung magkaroon ka ng dalisay na relasyon sa Panginoon. It's all about your relationship with God. Dahil kung meron kang matuwid, maayos na relasyon sa Panginoon, let me tell you again, paborito natin ito, Matthew 6:33. Come on, call it with me. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. It's all about the kingdom of God and His righteousness is all about your personal relationship with God. First. Kaya nga sabi nga nila, put things first. First. Put first things first. Pero minsan yung relasyon mo sa Panginoon, secondary lang Kaya tuloy, anong nangyayari sa pamilya? Anong nangyayari sa mga anak? Anong nangyayari sa negosyo? Anong nangyayari sa trabaho? Anong nangyayari sa profesyon? Nagugulat ka na lang. Hindi ka ginulat ng Diyos ng pagpapala. Pero ginulat ka ng Diyos nang akala mo. Pwede kang mabuhay sa ganon na wala yung relasyon ng Panginoon. Kaya kung babalik ka sa simbahan, walang-wala ka na. Pag babalik ka sa Panginoon uli, eventually, wala na. Nawala na ang lahat. Dahil naalala mo, hindi pala lahat ay pwedeng bilhin ng pera, ng material sa mundong ito. Pero mga kapatid, pag inuna mo ang Diyos, palagi nyo itong naririnig sa akin. Pag inuna mo ang Diyos, hindi ka ilalagay sa hulihan ng Diyos. Pagdating ng pagpapala, hindi ka ilalagay ng Diyos sa hulihan pagdating ng tagumpay. Hindi ka ilalagay ng Diyos sa hulihan pagdating, mga kapatid, ng mga pabor na hindi mo sukat akalain kung saan manggagaling at kung sino ang gagamitin dahil inuna mo ang ating Panginoon. It's Bible, but seek ye first the kingdom of God. That is your relationship with God and His righteousness. And then anong kasunod? And all these things shall be what? Added unto you. Name it. Sabihin mong name it. Name it. Pangalanan mo yung gustong idagdag ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, unahin mo lang ang Diyos. Magkaroon ka lang ng dalisay na relasyon ng Panginoon dahil yan ang buhay na pamumuhay na nasa ilalim ng pabor ng Diyos. Palakpak sa ating Panginoon. Come on. What is God's favor? God's favor is gracious kindness, approval, and divine advantage given to a person.
Oh! Ang sarap kaya maging senior. Lahat ng member sa seniors club, daming club tumayo! Mga senior! Oh, ako nakatayo kahit junior ako. Di nyo mayalis yan. Double na ang aking benefit. Di ba pag senior ka, may 20% discount? Plus yung junior, 10%. Di 30% na. No, kiddingly aside. Salamat po sa mga senior. Di ba? Wow. Yung iba, halos ayaw nilang isipin at pangarapin na maging senior sila. Pero alam natin yan. Pupunta rin kayo doon. Bukas makalawa. Kung may bukas pa. Kayo mga nakarating sa senior age, wow! Biro mo yan, pag kumakain kami ni Ma'am Jem, order lang na isang tao dati yun Pero ngayon may discount. Pag dumarating yung bill, sana nag-order pa tayo. Dahil parang, yung may mga restaurant kaya dyan na napaka-generous magbigay ng 20% discount. Yung iba naman, pag binibigay ko yung ID ko, tinitignan ako mula ulong na talampakan Sabi ko, alam ko nang iniisip mo, may tip ako rito. Dahil hindi nila kayang tanggapin. Ngayon, ang galing Hindi sila sukat makapaniwala. Ang daming privileges. Sa parking na lang kaya. Pag puno ang parking sa SM, pwede kaming mag-parking ni Ma'am Jem. Binababa ko lang yung bintana. Sabi ko sa security guard, tignan mo yung kasama ko. Kaya papasukin mo kami. Di nakabawi tayo. Maminsan-minsan lang yan, wag ko lang dagdagan, baka delikado tayo. Oh yes. Di ba? Mabuti ang Diyos Pag senior ka sa pila, nauna ka. Kaya tinitignan ako ng mga sino itong batang ito? Hallelujah. Batang isip. Dahil siyempre, privilege. Advantage. Ang disadvantage lang, marami. Pag senior ka na, huwag na natin pag-usapan yun. Ang gusto mong pag-usapan, Brother Castro, yung mga advantages, yes, speaking of favor, speaking of God's favor, ganun din mga kapatid, there is a divine, sabihin natin lahat, divine advantages given to a person, not because they deserve it, but because God is good. Hindi dahil deserving tayo. Pag may pabor ang Diyos, huwag kang taas noon ang feeling mo, wow, hindi ka na ma-reach. Huwag naman tayo mag-isip ng advance at sobra. Naging ganyan ka. Naging ganito ako. Hindi dahil mabait ka, gwapo ka, maganda ka, masipag ka, o lahat na ng mga magagandang katangian ay nasa iyo. Pero for your information, dumating ito because God is good. And He is good all the time. Sige, palakpak sa Panginoon. Come on now. Hear me now. God's favor is not luck. Ang pabor ng Diyos ay hindi swerte. Kaya di ba nasasabi ko madalas, huwag tayong mag-isip. Noon, ang buhay natin umiikot sa swerte. Pag tinanggap ka sa trabaho, nakaswerte ka. Pag nakapasa ka sa exam, nakaswerte ka. Pag nakapag-abroad ang anak mo, nakaswerte ka. Pag magandang kita,
ng negosyo, nakaswerte ka. Pag nakabili ka ng sasakyan, nakaswerte ka. Pag nakabili ka ng bahay at lupa, nakaswerte. Lahat, bukang bibig natin, swerte. Kaya pati mga kapitbahay natin, sinasabing ang swerte talaga ng taong yan. Kilala ko yan, walang-wala yan sa simula. Pero tignan mo naman, nakapagpaaral ng mga anak, mga professionals na, ang mga anak ang swerte talaga ng pamilyang yan. Tignan mo, walang-wala yan sa pasimula eh. Halos isang kaig, isang tuka. Pero ngayon, grabe, nakaswerte sila ng magandang negosyo. Tignan mo yung mga taong yan. Dati akala ko hanggang probinsya lang, pero ang swerte talaga nila, nasa abroad na. Ang unawa ng mundo, swerte. Yung mga nangyayari sa buhay mo. Pero ang totoong unawa ito, pabor ng Diyos. Ang lahat ng ito. Hindi dahil may maganda kang pangalan. Hindi dahil may aral ka. Hindi dahil may alam ka. Hindi dahil may konti kang pera sa pasimula. No. Ang lahat ng ito ay hindi swerte kundi pabor ng Diyos. Because God's favor is not luck and not just that. God's favor is not coincidence. Hindi ito nagkataon lang. Pag nagkataon, yun na nga eh. Ang kabaliktaran ng swerte, pag hindi ka tumama, malas. Dahil ang turing natin sa Diyos, sugarol. Di ba ang kabaliktaran ng swerte, malas? Kaya sino rito yung mga nagpeperya? Mga nagtatambay sa peryahan noon, na katulad ko. Ako nagtatambay din noon sa peryahan, dumadaan dahil doon sa aming lugar. Sa Maynila, pag panahon ng may basketball court doon, talaga madadaanan patungo sa bahay, nandun yung peryahan, doon nilalagay. At pag merong konting baon akong natira, pumupunta ako doon sa Beto-Beto. Alam yung Beto-Beto? Yung may dice doon sa loob ng ng parang yung plato yun o parang mangkok yun. Tapos may number doon. Hindi mo alam. Tataya ka doon. Kung saan ka tumaya, kung suswertihin ka, panalo ka. Pag mamalasin ka, talo ka. Yun ang buhay ng mundo. Nabubuhay sa swerte at kung hindi tumama, malas. Pero kapatid, baguhin na natin ang ating bokabularyo. Because God's favor is this. It is God who intentionally stepping into your life. Kaya huwag ka nang dumaan sa peryahan. Huwag ka nang dumaan sa bingguhan. Alam niyo, minsan doon sa basement ng SM, may CR doon. Pag nagparking ka doon sa basement, may bingguhan doon. Sino nakakaalam? Kita nyo? Lang naman, dumadaan lang naman, pero mabilisan lang eh. Dahil baka merong praise the Lord na kasama doon. Alam niyo, may sa ibang simbahan, wala dito yan sa Calvary Tabernacle, hindi ako naniwala. Dito yan. Na mga miyembro na hanggang ngayon tumataya pa rin sa loto. Dahil baka nagbabaka sakali. Baka yung pagpapala niya ay nasa lutuhan. Bakit bigla kayong tumahimik, mga kapatid? Alam nyo, baguhin na natin ang ating unawa. Sabihin natin lahat, baguhin na natin ang ating unawa. Ang pamumuhay na nasa ilalim ng pabor ng Diyos. Kapatid, gugulatin ka ni Lord. Dahil yung hindi ibinibigay at kayang ibigay ng loto ay kayang ibigay ng Diyos ng higit pa sa akala mo. Wala sa bingguhan, wala sa lotohan, wala mga kapatid. Ano pa yung mga paborito ninyo? Paborito ng mundo.
Di ba? Dahil ang akala nila, doon dumadaloy ang pagpapala. No! Nasa kamay ito ng Panginoon. This is God who intentionally stepping into your life. Ang Diyos mismo, mga kapatid, na talagang intentionally, pag sinabing intentionally, talagang tinangka ng Panginoon na siya mismo, kapatid, hallelujah, ang maging daan, maging susi ng buhay mo. Kaya ulitin ko, nabubuhay na tayo ngayon, mga anak ng Diyos, sa pagpapala, pabor ng Panginoon, hindi na sa swerte. Come on now, hallelujah. Because God's favor will give you blessing even you don't deserve it. Will give you and will put you at the right place at the right time. Though you don't deserve it, it will heal you and save you in spite of your condition. Palakpak sa Panginoon. Kaya nung sabi ni Job sa Job chapter 10 and verse number 12, you have granted me life and favor, and your care has preserved my spirit. Wow! Ako'y binigyan mo ng buhay at wagas na pagmamahal. Ako'y pinagkalooban mo ng buhay at kagandahang loob. Sabi pa nga sa isang translation, at ang pagkalinga mo sa akin, siyang bumubuhay. Believe it or not, mga kapatid, hallelujah, we are, as God's children, we are being surrounded by God's favor day and night, night and day. Amen. 7 days a week. Amen. Come on now. Yes. 4 weeks in a month. 12 months in a year. We are being surrounded by God's favor. Yan ang sabi ni David sa ating teksto. Na Panginoon, ang sabi niya, ang mga matatapat sa iyo ay binabakuran mo sila. Linilibiran mo sila, pinapaligiran mo sila ng iyong pabor. Hallelujah. Alam niyo ba, mga kapatid, na yan hanggang ngayon ay totoo. Maaring kadalasan, sinasabi natin, Pastor, hindi ko naman ramdam ng buhay ko, ang pamilya ko, ay pinapalibutan ng pabor ng Diyos. Hindi ko ramdam, Pastor, hindi ko nakikita, hindi ko naaninag. Yun ang akala mo. Dahil tayo kasi subject lang sa mga nakikita natin. Subject lang sa naririnig natin, subject lang sa nararamdaman natin. Pero ang Diyos ay kumikilos labas higit pa sa ating mga senses at maging labas ng ating mga senses. Kaya nga sabi doon ni Pablo, di ba? Hindi pa ito nakita ng mga mata. Hindi pa ito narinig ng mga tenga. At hindi pa ito sumagi sa isipan ng mga may isipan. Ang mga bagay na tinangka na ng Diyos at plinano niya na gagawin niya sa buhay mo bukas makalawa. Digest that. I-digest mo yan sa iyong spirito. Dahil ito, ang pabor ng Diyos, day in and day out, night and day. Paborito kaya yan ni Yumi. Pagkasama namin sa sasakyan, dahil meron kaming awit doon. Ano yung awit niya? Day and night, night and day. Pagkasama namin si Yumi, mga kapatid, hinihinaan ko na yung music dahil umaawit na siya. Ang totoo niyan, totoo yan. Alam niyo, sa Psalms 121, ito'y tinaguriang the traveler's songs. Ito raw yung awitin ng mga manlalakbay. Alam niyo, ang ganda kaya ng mga talatang ito. And allow me to read this from the Passion Translation. The Passion Translation, read this, Psalms 121. I look up to the mountains, sabi ng Bible, and hills, longing for God's help. But then I realize our true help and protection is only from the Lord. Wow! Yeah, ang sabi rito, I look up to the mountains and hills. Dahil minsan doon tayo nakatingin may mga tinitignan tayo, meron tayong mga expectations sa buhay na ang akala natin doon manggagaling yung tulong. Ito yung makakatulong sa akin, may pera. Ito yung makakatulong sa akin, may aral. Ito yung may makakatulong sa akin. Mistulang, mabait naman.
Pero minsan disappointed kaya tayo eh. Hello? Bakit ka dinidisappoint para ibaling mo yung paningin mo? Come on now, na ang higit na tulong, ang higit na pabor, ang higit na biyaya, amen, ay higit na nagmumula sa Panginoon. Kaya sabi rito ni David, then I realize that our true help and protection is only, come on, say only from the Lord, our Creator, who made the heavens and the earth. Then in verse 3, ang sabi diyan, He will guard and guide me, never letting me stumble or fall. God is my keeper. He will never forget nor ignore me. Minsan inaakala mo na nakalimutan ka na ng Panginoon. Minsan nakakala mo iniitsapwera ka ng Panginoon. Yun ang akala mo. Pero tinuturuan ka lang ng Diyos na magtiwala pang higit sa Kanya, na manalig pang higit sa Kanya, na patuloy na tumayo sa Kanyang mga pangako at salita. Dahil palagi yung naririnig, walang mawawala sa iyo kapatid. Magtiwala ka, manalig ka, panghawakan mo lang ang mga pangako at salita ng Panginoon. And then sabi sa verse 4, He will never slumber nor sleep. He is the guardian God for His people Israel. Yahweh Himself will watch over you. He will always at your side to shelter you safely in His presence. He's protecting you from all danger, both day and night. He will, etong maganda, He will keep you from every form of evil. Kaya sinabi ko sa simula, kahit anong tangka, kahit anong plano ng kaaway upang ikaw ay sirain, patayin, mga kapatid, at wasakin, hindi siya magtatagumpay because God will be your keeper. He will keep you from every form of evil or calamity as He continuously watches over you. And hear me, in verse number 8, ang sabi ng Bible, you will be guarded by God Himself. Woo! You will be guarded by God Himself. Alam nyo, may mga tao nag-hire pa ng security guard. 24/7 para sila'y bantayan. Na kung may kaya ka namang magbayad, hindi naman masama. Pero alam nyo ba, nahigit pa sa security guard ang Panginoon. Hindi mo siya sinasahuran dahil wala kang pwedeng pangpasahod sa Kanya. Ang kailangan lang niya ay katapatan mo at pagsunod at pagtitiwala. Sapat na yun sa Diyos para ikaw ay Kanyang bantayan 24/7. And ito maganda balita, you will be safe when you leave your home. And safely you will return. He will protect you now, and He will protect you forevermore. Woo! Sige, palakpak sa Panginoon. Dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin, kako. Kung naniniwala kayo na iba ang buhay, amen, at pamumuhay sa pabor ng Diyos. And speaking of God's favor, you know what? God's favor is not fair oftentimes. Hindi patas, madalas ang pabor ng Diyos. Ang ibig mo sabihin, Pastor? Dahil ito, speaking of God's favor, you know what? It is not related to your age, nor to your sex, nor to your position in society, not related or related to your title in church, not related to your physical appearance or educational background. Hindi po doon. Dahil kung ang Diyos tumitingin sa edad, marami na sa atin dito hindi napaboran. Kung ang Diyos ay tumitingin sa gender, baka maraming babae rito na mga nanay na
magmumukmuk sa sulok. Dahil ang papaboran ng Diyos ay kalalakihan lang. Dahil ang gender ng Diyos ay lalaki. Di ba yan ang sabi ng Bible? Ano tawag sa Kanya? Ama. Ama naming sumasalangit. Ang Diyos ay hindi na. Sorry na lang sa mga ladies. Ha? Kaya huwag niyo kaming lalaitin. Ha? May hatak kami sa taas. May support. Pero sinasabi ko ito hindi dahil sa gender natin. O hindi natin sa posisyon natin sa society. Hindi dahil sa pangalan na meron tayo o nakadikit na titulo sa pangalan natin. O hindi rin dahil ito sa ating physical na appearance. Hindi rin ito dahil sa ating educational background. Do ang lahat ng ito'y mahalaga. Pero speaking of God's favor, kako nga, oftentimes not fair. In other words, doesn't mean, pag sinabing pabor, doesn't mean equal treatment. But it means divine choice. You hear me? Yun ang mahirap nating tanggapin. Dahil ini-evaluate natin ang Diyos base sa ating sariling evaluation. Sa ating sariling qualification. Sa ating sariling numero. Sa ating sariling bukabularyo. Pero ibang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ibang Diyos. Ha? At kakaiba talaga siya. Hindi patas ang pabor ng Diyos Kadalasan. Bakit hindi patas? Kaya nga ito, hindi patas. Dahil bakit? Kaya ang tawag nga natin dito, biyaya Kaya ang tawag nga natin dito, pabor. Hindi ito sahod at sweldo. Na pag nagtrabaho ka ng 8 oras, dapat eksakto yung sweldo mo. Hello? Hindi sahod ang pabor. Dahil pag pinaboran ka, higit pa sa sweldo mo ang darating. Yan ang ibig sabihin niyan Kundi ito'y pinagkakaloob, hindi base sa galing, hindi base sa talino, hindi base sa lakas, hindi base sa alam, kundi ito'y base sa kalooban ng Diyos. Palakpak sa Panginoon. Sige, palakpak sa Panginoon. Dagdagan pa natin. Yan, positibo yan. Sabihin natin lahat, positibo yan. Kaya yung positibong area na hindi patas ang pabor ng Diyos, doon yun. Kaya huwag kang magmukmuk sa sulok. Dahil eto may kwento nga sa Biblia, di ba? Na ang Panginoon nangailangan ng trabahador sa isang parabulo sa Biblia. Nag-hire siya ng mga trabahante. At binigyan niya ng pangako na ito magtrabaho kayo sa aking bukirin. At pagkatapos ng inyong kampanin, ito ang inyong magiging sahod. Dahil maaga sila, 8 oras, nandun na sila. And then, nung nakita ng nagmamay-ari ng lupain, patanghaling tapat na, kulang ng trabahador, nag-hire pa siya ng panibagong sets ng mga trabahante. At the same ang ibinigay niya na pangako. Sige, magtrabaho kayo at pagkatapos niyan, bibigyan ko kayo ng karampatan ninyong sahod. And then nung palubog ng araw, sabi ng nagmay-ari, kulang pa rin, kailangan ma-fast track ang pag-aani. Nag-hire uli siya ng panibagong sets ng mga trabahante. Sabi niya, ganun din ang kanyang ipinangako. Nung pagkatapos ng lahat, eto na nakapila na yung mga trabahador, yung nakakumpleto ng 8 oras, nandun na, tuwang-tuwa sila, alam na nilang kanilang tatanggapin. And then, yung pumasok sa katanghalian, nandun na rin nakapila, alam niya na rin yung kanyang tatanggapin. Yung pumasok nung kinahapunan at misulang ilang oras na lang, alam niya rin yung kanyang tatanggapin. Base doon sa pangako nung nagmamay-ari ng lupain. Nabasa niyo sa Biblia na nagsilipan sila.
sinilip ng mga trabahante na nauna at nakapagtrabaho ng 8 oras. Dahil nung tinignan nila, yung ibinigay doon sa pinakahuling grupo, ay kung ano yung sahod nila, yun din ang tinanggap nila. Ang sabi nila, hindi ito patas. Mali ito. Ha? Mali ito. At bistulang, gusto na nilang pumunta sa DOLE at magsampa ng kaso. Di ba sa panahon natin, yung mga ganyan na job-related situation, doon sa Department of Labor and Industry. Tama ba ako? And Employment. Doon. Dahil nakita nila, alam niyo, may mga taong ganyan. And then, nung tinanong nila, bakit po ganito, iba yung dapat ang binigay mo lang sa kanila, hindi kumpletong sahod. At dahil kami naman ang nagtrabaho ng kumpletong oras at buong maghapon, dapat lang karapatan namin. We deserve. We are entitled with that sahod. Kaya hindi nila matanggap. Ang sabi nung pinaka nagmamayari, meron ba akong sinira sa usapan natin? Hindi ko ba ibinigay yung ipinangako kong sahod sa inyo? Anong problema nyo? Kung binigyan ko ng ganun ding halaga, yung pinakahuling grupo at yung sumunod pa doon, bago sila, ng ganun ding halaga sa ibinigay ko sa inyo. Wala ba akong karapatan? Nagkasala ba ako sa inyo? Sabihin niyo. Wala na silang masabi. Kaya yung kaso nila na isasampa sa DOLE, dinala nila sa basurahan. Dahil hindi po yan papakinggan ng Supreme Court. Kahit mag-file pa sila ng restraining order. Ang layo na ng narating. Alam niyo, may mga taong ganyan kaya. May mga mananampalatayang ganyan. Dahil lang sa maliit na problema at pangangailangan, mga kapatid, nasisira na yung kanilang pagtitiwala at relasyon sa Panginoon, na pati relasyon sa kapatid naaapektuhan na. Wag naman. Sabi mo sa katabi mo, wag naman. Dahil tayong lahat tumatayo sa pangako ng Panginoon. Dahil ang totoong kwento ito, ang Diyos na nangako sa iyo, siya rin ang Diyos na nangako sa akin. At kung yung pangako ng Diyos na pinangahawakan mo ay dumating, magpasalamat ka. Pero huwag mo namang silipin yung pagpapala ng kapatid mo kung dumating din yung panahon na pagpapalain na rin siya. Dahil ang Diyos, kadalasan, sinasabi natin, unfair ang Diyos. Kami yung matagal ng miyembro rito, bakit kami yung nahuling pinagpala? Kami yung mga naunang miyembro rito pero nangungupahan pa rin hanggang ngayon. Pero yung mga baguhan parang kailan lang ito. May bahay at lupa na. Pero hindi ko narinig yan kay Brother Remy at Sister Demi. Ay, mali. Brother Demi at Sister Remy. Ito ilan lamang ito sa mga naunang mananampalataya rito. Hanggang ngayon nakikisakay pa rin yan. Kung may higit na boses para magsabi na ang fair ang Diyos, maaaring sila. Dahil biro mo, nakita nilang mga miyembro rito, wala pang sasakyan noon. Ang may naunang sasakyan dito ay si Larry the Hero. Larry Bentres. Yung wheelies niya. Nasakyan ko nga yun Nung first time na pumunta kami sa Abatan, Bugyas. Naligo pa ako ng katakot-takot bago kami umalis. Pagdating doon, puno ako ng pulbos. Dahil ang Halsiman Road noon, mga kapatid, ilog ang dating. Yung 2.5 oras lang na binabiyahe ni Pastor Mamulang ngayon, nakapikit pa yung isang mata. Dati, 6 na oras yan, 5. Yun yung naunang sasakyan, di ba, Brother Bonnie? Pero ngayon, grabe.
Sabihin natin, grabe si Lord. Pinagpala ng mga anak ng Diyos. Iba na ang henerasyong ito. Hindi na nga nagpupuyat sa pananalangin. Yung mga naunang henerasyon, katakot-takot na pagpupuyat sa pananalangin bago dumating ang pabor ng Diyos. Pero ngayon, yung iba, halos nagpupuyat na sa pagbibilang. Hindi na sa pananalangin. Grabe si Lord. Pero may narinig ba kayo sa mga naunang mananampalataya na sinasabi nila, unfair ang Diyos? Hindi. Basta pag may sasakyan kayo, sakay nyo lang sila. Huwag nyo nang singilin. Masaya na sila doon. Idaan nyo pa sa Jollibee, lalo na. Sana all. Palakpakan natin ang Panginoon. Itong sinasabi ko sa inyo, na huwag niyong sisilipin yung pabor ng Diyos sa ibang tao. Dahil ang relasyon natin sa Diyos ay individual. Narinig niyo ako? Ang lahat nagsisimula sa relasyon sa Panginoon. Yung pinag-uusapan natin na living in the favor of God. So yan ay nasa relasyon mo sa Panginoon. Kaya huwag mo silipin. Huwag tayong magtampo. Huwag tayong magmukmuk sa sulok. Huwag tayong naaawa sa sarili natin dahil siya naunang pinagpala. Ikaw yung naunang nakakilala. Pero siya yung naunang pinagpala. No. Hindi po ganon. Dahil kadalasan, sabi ko nga, ang Diyos sa kanyang pabor hindi patas. Ang lahat ay magsabing amen. Dahil kadalasan ito, sinasabi natin, Pastor, akala ko ba kapag nabubuhay na sa pabor ng Diyos, ay wala ng problema, wala ng pagsubok, wala ng pangangailangan. Makinig ka, kapatid, yan ay mali. Dahil ang pabor ng Diyos ay hindi nagtatanggal ng problema. Ang pabor ng Diyos ay hindi nagtatanggal ng pangangailangan. Ang pabor ng Diyos ay hindi nagtatanggal ng karamdaman. Pero itong magandang balita, kung ikaw ay nabubuhay sa ilalim ng pabor ng Diyos, may problema, pero may solusyon. May pangangailangan, pero may provision. May karamdaman, pero may gagalingan. Come on! May kawalan, pero merong tagumpay. Come on, join your hands and give God the praise. Ito, magtatapos na po ako. Dahil alam niyo yan, pabor yan. Dahil ang pabor ng Diyos, hindi ka naman inilalayo sa problema. Hindi ka inilalayo sa pagsubok. Speaking of pabor ng Diyos, hindi ka inilalayo sa kawalan. Pero sa gitna ng problema, sa gitna ng kawalan, sa gitna ng pagsubok, may pabor ang Diyos. Naalala niyo si Joseph? Panghuling halimbawa, si Joseph. Pasimula ng buhay niya, nakita niya na ang magandang plano ng Panginoon. Binigyan na siya ng mga magagandang panaginip. Nabuhay na si Joseph sa mga magagandang pangarap na gagawin ng Diyos sa buhay niya. Kaya di ba sinasabi ko kadalasan ay ito, mangarap kayo. Walang bayad ang mangarap. Basta sa lahat ng pangarap mo, ilagay mo lang ang Diyos sa gitna ng lahat ng pangarap mo. Ulitin ko, hindi bawal ang mangarap. Mangarap kang magkaroon ng trabaho. Mangarap kang magkaroon ng magandang propesyon. Mangarap kang magkaroon ng magandang pamilya. Mangarap kang magkaroon ng bahay at lupa. Mangarap kang magkaroon ng magandang sasakyan. Mangarap kang makarating sa ibang bansa. Mangarap kang itanim sa lupa. Pagdating ng araw, mangarap ka. Pinapangarap ba yung pastor? Huwag yun, tanggalin nyo yun. Pero itong kwento, gusto ko lang kayong gisingin sa pinakahuling bahagi. Sa lahat ng ito, sa lahat ng mga pangarap mo, sa lahat ng mga panaginip mo, sa lahat ng mga desires mo, amen, ilagay mo ang Diyos sa gitna ng lahat ng ito. Ilagay mo ang Diyos. Tayong lahat ay tumayo. So itong si Joseph, sa lahat ng naging panaginip niya, ipinakita ng Panginoon na future niya.
Yes, as human being, excited si Joseph sa lahat ng ito. Ito ang pinanghawakan niya, ito ang kanyang tinayuan. Pero alam niyo yung kwento ni Joseph. Si Joseph ay kinulong. Bago siya ikinulong actually, ipinagkanulo siya ng kanyang mga kapatid. Ibinenta siya ng kanyang mga kapatid sa mga negosyante. Pagdating niya sa Ehipto, siya ay dinaan sa bidding, binili upang maging alipin sa palasyo. At nung nandun na siya, alam niyo ang naging kwento. Siya ay sinampahan ng kaso na halos hindi niya maubos maisip kung paano ito nangyari. At nasumpungan niya kinaumagahan na nandun na siya sa loob ng bilangguan. At habang nandun siya sa loob ng bilangguan, nagmumuni-muni siguro itong si Joseph. Dahil ang sabi niya siguro bilang tao na katulad din natin, ito ba yung pabor ng Diyos? Ito ba yung pangako ng Diyos? Ito ba? At nagkaroon siya ng kaibigan sa loob ng bilangguan. Binigyan uli siya ng pangako. Dahil si Joseph nabuhay sa pangako eh. Sino sa inyo ritong nabubuhay sa mga pangako? Meron pa ba? Salamat. Yung iba nanlamig na sa mga pangako. Di na makataas ang kamay. Sino rito yung mga nabubuhay sa mga pangako ng Diyos? May isang kaibigan ang sabi niya, makalabas lang ako rito, Joseph. Hindi kita makakalimutan. Babalikan kita. Yung isa, nangako, pero nakalimutan siya. Pero yung isa, salamat na lang. Eventually, naalala siya. So we know the rest of the story ni Joseph. And last Sunday, I preached about this, the promise and the reality. Remember the message? Na in the middle of your promise and the reality of your promise, the fulfillment of your promise, there is that what we call process. May proseso. Kaya pagpabor ng Diyos ang pinag-usapan natin, mistulang. Akala natin, pagising natin bukas sa makalawa, eto na yung katuparan. Eto na yung sagot. But madalas, nilalagay muna tayo ng Diyos sa gitna ng pangako at ng katuparan na ito nga yung proseso. Kaya, alam niyo itong si Joseph, hindi niya sukat akalain dahil hindi niya ito nakita sa panaginip niya eh. Sabi nga ng isang mangangaral, itong prosesong pinagdaanan ni Joseph sa kanyang buhay, ito, pakinggan ninyo, he never saw all this as part of his dream. He never saw all this as part of the promise. Hindi nakita ni Joseph ito. Hindi niya nakita yung balon na doon siya inihulog. Napapatay na sana siya. Pero hindi nga nangyari. Dahil itong magandang balita, kako, hindi kayo ipapahintulot ng Diyos na mamatay ka. Eventually, masira ka at mawasak. Dahil ang Diyos ang may control pa rin ng lahat. Narinig niyo ako? Ipapahintulot ng Diyos na saktan ka ng iba. Ipapahintulot ng Diyos na pagnakawan ka ng iba. Ipapahintulot ng Diyos na laitin ka ng iba. May mga pagkakataon na ganun ang kwento. At sinasabi mo, unfair ang Diyos. Hindi tama ito. Yun ang akala mo. Si Joseph, yun din ang akala niya sa pasimula. To the point na halos gusto niya nang kalimutan yung mga pangako at panaginip ng Diyos na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Na ito yung bukas na darating sa buhay niya. Pero salamat na lang. Sabihin natin lahat, salamat na lang. Si Joseph na natiling totoo kahit siya'y nasa gitna o nasa loob ng balon.
Hindi niya nilait ang Diyos nung siya'y nasa ilalim ng balon. Dahil kung nilait niya ang Diyos nung nandun siya, na inihulog na siya ng kanyang mga kapatid, sa balon na yon, nakakatiyak po ako na hindi nakita ni Joseph ang katuparan ng mga panaginip niya at pangako ng Diyos na pinangahawakan niya. Pero hindi niya nilait ang Diyos. Hindi niya rin sinumbatan ng Diyos nung nandun siya sa loob ng bilangguan. At kahit na siya po ay mistulang ginawa ng masama sa mga bagay na hindi naman niya ginawa. Pero iningatan ni Joseph ang kanyang puso, iningatan ni Joseph ang kanyang isipan, at lalo na ang kanyang bibig. Buti na lang, wala akong nabasa sa Biblia kaya na si Joseph ay nagsalita ng laban sa Diyos sa lahat ng ito na kanyang mga pinagdaanan. Alam niyo, may mga naturingang Kristiyano na hindi nila nakikita ang magandang umaga, amen, nasisikat at sumisikat sa buhay nila, na ito nga ay yung pabor ng Diyos. Dahil bakit? Hindi nila kayang pigilan ang kanilang bibig. Hindi nila kayang itikom ang kanilang mga bibig. Hindi nila kayang pigilan ang kanilang mga dila na magsalita ng laban sa Diyos, sa pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos, at maging sa tao ng Diyos. Dahil katulad ngayon, ang naririnig nyo, hindi naman salita ng tao. Inuulit lang ng taong ito ang salita ng Diyos. Kaya pag nilalait mo ang mga ngaral o ang tao ng Diyos na nagde-declare ng pangako at salita ng Diyos, kapatid, ang sabi nga ng Panginoon kay Pablo nung siya'y Saulo pa, dahil ang akala ni Saulo, tama yung ginagawa niya eh. Makatuwiran, makatarungan sa harapan ng Diyos. Pero nung sabi ng Panginoon, nung nandun siya sa daang Damascus, na kailangan pang bulagin ng Diyos si Saulo para siya'y makakita. Kakaiba ang Diyos pag kumilos. Kailangan ka munang bulagin. Sa kayabangan mo, kailangan ka munang bulagin. Sa pagmamalaki mo, kailangan ka munang bulagin sa pagmamataas mo bago mo makita ang tunay na pabor ng Diyos. Huwag nating hangarin na mangyari yon. Dahil si Saulo, nung binulag siya ng Diyos, alam niyo ang kwento, doon lang siya nakakita. Nung pinagaling na siya ng Panginoon, nabuksan ang kanyang unawa. Dahil ang sabi ng Panginoon, Saulo, it is hard for thee to kick against a prick. Sino sa atin dito ang gustong mabuhay sa pabor ng Diyos? Gusto kong mabuhay sa pabor ng Diyos. Iba ang pabor ng Diyos kaysa sa pabor ng tao. Ang pabor ng tao may limitasyon. Ang pabor ng tao may hangganan. Ang pabor ng tao selective. Ang pabor ng tao, mga kapatid, naninimbang. Pero pag pabor ng Diyos, kapatid, ang dumadaloy sa buhay mo, kahit ano pang sabihin ng tao, hindi yun magtatagumpay laban sa iyo. Kahit ano pang gawin ng tao, hindi yun mananaig laban sa iyo. Dahil ang sabi ng ating teksto, ikaw ay lulukuban, ikaw ay proprotektahan. You will be surrounded by God's favor. By God's favor. By God's favor. And I'm ending. But the conclusion of the whole matter is this. Naalala si Job? Si Job, kilala natin. Si Satanas, nung nag-report sa harapan ng Panginoon, sabi niya, alam ko kung bakit mo pinagpapala, bakit may pabor ang buhay ni Job eh. Ha?
Alam niyo ang sabi ng kaaway, nakita ng kaaway na itong si Job ay may hedge. Basahin niyo sa Bible. There is a hedge in the life of Job. In other words, there was a covering. Kaya sabi ni Satanas, tanggalin mo yan. Titignan ko. Pero hindi tinanggal ng Diyos yun kaya. Nilang sabi ng Panginoon, ano ka, sinuswerte? Yan yung protection ko kay Job. Hindi dahil pinagpapala ko siya, hindi dahil sa inaakala mo, pero ipinagmamalaki ko siya dahil walang sino mang taong nabubuhay sa panahon niya, sabi ng Panginoon, na nakakagawa ng ginagawa niya. Ang sukatan ng pabor ng Diyos, the conclusion is this, is in your obedience, in your submission, and in your faithfulness. If you want God's favor as your hedge, and God's favor to surround you 24/7, 7 days a week, 4 weeks in a month, 12 months in a year. Not even Satan himself could steal it. He cannot even kill it, and he cannot even destroy it. Be like Job. Be like those persons in the Bible. Be like Joseph. And be like Abraham. Ito yung mga tao na naglingkod ng totoo sa Panginoon. Naging masunurin, naging submissive sa kalooban ng Diyos. In spite ng mga panahon na hindi nila maunawaan kung bakit. But they, in spite of their questions, maaring naglalaro sa isipan nila. Like Joseph, eventually, eto magandang balita, eventually at the very end, life of Joseph, nung siya give up na, eto na yung reality ng pangako. Dahil in Genesis 5:50-20, ang sabi niya sa mga kapatid niya, nung nandun na si Joseph, sa katuparan ng pangako ng Diyos, ang sabi niya doon, you intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Binalak nga ninyong gawan ako ng masama, ngunit binalak naman ng Diyos na magdulot ito ng mabuti upang mailigtas ang maraming buhay sa siyang nangyayari ngayon. In other words, yes, God's favor oftentimes is unfair. But just trust God and trust the process. He knows what He is doing. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Yes, come on. God knows it. God knows it. Hallelujah. Magtiwala ka lang sa pabor ng Diyos. Manalig ka lang. Come on. Dahil ang Diyos magbubukas ng pintuan na hindi kayang buksan ng anumang paraan. Hindi kayang buksan ng diploma mo ang pintuang yan. Hindi kayang buksan ng karanasan mo ang pintuang yan. Hindi kayang buksan ng connection mo ang pintuang yan. Tanging pabor lang ng Diyos ang pwedeng magbukas at siyang susi sa pintuang yan. Because God's favor is God helping you beyond your capacity to do it. Habang lahat tayo lumalapit sa altar, I could go on and on and on. But you know what? Ibinibigay ng Diyos ang pabor sa atin. Kahit hindi mo nararamdaman, kahit hindi mo nakikita, pero pinapaboran ka ng Panginoon. Ulitin ko, hindi lahat ng pabor nararamdaman mo. Hindi lahat ng pabor nakikita mo. Madalas ang pabor ng Diyos hindi mo nararamdaman, pero dumadaloy sa buhay mo, nangyayari sa pamilya mo, nangyayari sa trabaho mo at profession mo.
Hindi kailangan maramdaman mo ang pabor ng Diyos para pasalamatan mo siya. Pero kahit hindi mo nararamdaman at kadalasan ay nakikita, kapatid, nabubuhay ka sa pabor ng Diyos. Pagpapala ng Diyos kung sino ka ngayon at kung nasaan ka ngayon. Amen. Inuulit ko, paborito ng Panginoon. Yes, may mga pagkakataon, sinusubok ka lang. Amen. Pero magtiwala ka. Dahil pagkatapos ng pagsubok, pagkatapos ng problema, pagkatapos ng karamdaman, kapatid, maunawaan mo ang lahat na bahagi lahat ito sa kwento na pinag-uusapan natin na siyang pabor ng Panginoon. So that at the end of the day, ay sasabihin mo, to God be all the glory for all the things that He has done. Not what you've done, hear me, not what you've done, but what the Lord has done. Kaya hindi nawawala ang Diyos sa equation ng buhay mo kahit ikaw ay nasa gitna ng proseso. Hindi nawawala ang Diyos, yung pabor niya sa buhay mo kahit nasa gitna ka ng mga sitwasyon at pangangailangan. Kaya sinasabi ko ito, hindi mo kailangan mandaya. Hindi mo kailangan magnakaw. Hindi mo kailangan mang-apak ng iba. Maging totoo ka lang. Maging tapat ka lang. Dahil ang Diyos ay hindi natutulog at hindi siya nakakalimot. In His perfect timing, God's favor will locate you. In His perfect time, God's favor will elevate you. In His perfect time, God's favor will sustain you. You don't need to chase it. Just walk with God faithfully. Just walk with God with all obedience. Just walk with God with all humility and favor. God's favor will follow you. Psalms 23:6 says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and it will also follow you with all the days of your life, and you will, amen, be in the house of the Lord forever. Hallelujah. Pwede mo ang itaas mo yung kamay sa Panginoon.